Welcome back to Break It Down. Ako po si Looney, muling nagbabalik. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-welcome ng mainit sa pagbabalik ng Break It Down sa unang 2 episodes natin ng taon. Siyempre, sobrang natuwa ako sa mga comments nyo. Binabasa ko lahat ng mga comments ninyo, mga requests ninyo, yung mga gusto nyong i-guest. Actually, gusto ko rin mag-guest ng iba pang mga, maliban sa mga battle rappers, iba ring mga battle rap fans, lalo na yung mga nasa ibang industriya na alam naman natin na big fan din ng battle rap. So abangan niyo yung mga episodes na yan. At ngayon, solo edition muna tayo. Papanoorin natin na battle mula sa Flip Top. First time kong papanoorin sa Break It Down itong battle rapper na to, yung isa sa kanila. Ito yung laban ni Manda Baliw tsaka ni Katana. So, simulan na natin. Shadows Black Manila. Nanalo ng Coitos, si Manda Baliw. Pinili niya na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin. Unang banat, Manda Baliw 11. Katana. Yo! Yo! Chat! Round gang! Wala nang intro. Sumali to sa Family Feud. Napakabobo mo, tang ina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Galing. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Galing. Okay din tong Katana, yung sense of humor niya tsaka kung paano niya ibinalik kay Manda Baliw yung usual intro ni Manda Baliw na sa likod, sa harapan. Wala bang palakpakan dyan. So dito ginamit niya yung Family Feud reference na yun nga daw, sabi daw ni Manda Baliw, sinagot niya sa tanong is kung ilan yung kasya sa isang motor, sabi niya 5. Magandang pambungad mula kay Katana. Hoy, bobo! Ang pangit mo naman maging move it. Ang inakawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo, kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya ay saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago i-start yung tricycle. Kala mo ang... Okay, gets ko na. Si Katana, ito yung dinidikit nila kay Harlem na pareho daw may problema sa pagbigkas ng R. Oh, naalala ko na si Katana. Daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago i-start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook, ginudla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan. Naging Java Walkies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit. Sa Las Piñas, mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang nakamove on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, kupal. Antipolo. Ang galing. Long sleeves.
Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo. Kupas. Ano bang meron si Manda Baliw? Madaming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-irihan. Di ka tatanggalin dito ay... Ganda nun walang katangi-tanging katangian. Magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-irihan. Di ka tatanggalin dito ay di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati di ba boss? Diba? Ano ba bang gusto kong patunay? Si Bada nga isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit ba do'y tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Okay, solid yung round 1 ni Katana. Ganda ng opener niya. Medyo nagstay siya masyado dun sa unggoy part. Medyo yung gitna, hindi kasing lakas nung kung paano niya sinimulan yung first round. Pero pagdating sa dulo, yung closer ng round niya, parang na-alternate niya yung patawa, tas biglang magiging agresibo. At yun nga, napansin ko yung signature na parang tugmaan ng isang tunay na lyricist talaga dito kay Katana. Parang napapansin ko yung disiplina niya sa pagtugma. Maganda yung mga rhymes na ginagamit niya. Yung banat niya na walang katangi-tanging katangian, ang ganda nun. Kumbaga, magandang punto yun na sinasabi niya na minsan nababaliktad dito sa judging kung sino ba dapat yung manalo dahil minsan nagti-take over yung popularity kaysa sa actual talent. So parang ito yung punto na gustong sabihin ni Katana dito sa ano niya. Tapos yung ender niya, sinabi niya na hindi mo malalaman kung paano kita mabubutasan. So medyo mysterious niya tinapos itong round 1 na parang meron pa kayong aabangan sa round 2 at sa round 3. So nag-create siya ng anticipation dito sa ginawa niyang ender dito sa round 1. Not bad for round 1 itong ginawa ni Katana. Kung tatanungin ako, kayang talunin ni Manda Baliw sa pagkakakilala ko kay Manda Baliw, pero depende sa kung anong gagawin niya dito, no? Dahil hindi mahina yung round na yun, pero hindi rin siya parang imposibleng talunin. So tingnan natin kung ano yung round 1 dito ni Manda Baliw. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit mamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo! Maganda kay Manda Baliw dito. Confident yung ano niya, yung rebuttal, yung opener niya dito na rebuttal. Tsaka yung delivery niya. Solid. Doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Family Feud! Yo! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Welta Balentong, make some noise. Bagong intro.
Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit. JD pag nakagamit. Empoy pag nagdiet. Almoralde pag nag-ahit. Puting ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip-top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Ang nilamang ni Manda Baliw dito, no, coming in dito sa battle na to. Kasi si Katana, first time ko lang to napanood eh. So feeling ko si Manda Baliw mas marami siyang fans dito sa crowd at mas established na yung style niya. Dahil kung maririnig nyo, every line niya may nagre-react, may mga tumatawa talaga. So yung mga tao dito, feeling ko may expectations na agad sila kay Manda Baliw dahil sa pagkakilala nila kay Manda Baliw kung paano niya ginawang katawa-tawa yung mga kalaban niya nagsimula pa lang si Manda Baliw before sa Sunugan. Napapanood ko na siya sa FRBL, talagang nakakatawa yung mga banat niya eh. So, parang ibinabalik niya yung dating style ng mga one-liners. Ginawa niya ulit uso yun, yung mga jokes na sobrang accessible, sobrang relatable. Napaka-creative niya rin sa banda na yun. At dito, syempre round 1 pa lang to eh. Kumbaga lahat ng excitement ng mga tao nandito pa, kumbaga hindi pa nauubos yung energy nila. So maririnig yun, napaka-enthusiastic ng tanggap ng tao sa kanya dito sa round 1. Na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip-top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? God, may baliw dito. O nga, no? Ano nga ba pangalan nun? Alam ko yun yung umakyat dun sa laban ni Vitrum eh. Kalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Pero tama, parang medyo may hawig sila ni Katana. To. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? God, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo, pues, iba yung baliw dito, sige magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards, parang mga skater sa BGC. Katana, Galing. katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira mo ito Oh. Halatang bihira maligo to Oh, sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Galing. Nagpapatawa ka din, pero di tayo pareho. Jokes ko, diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at John Leo. Wala nang argumento, ako ang Dinamay pa. Nadamay pa. Alam mo ba, nung una kitang nakita, muntik na kitang sabitan ng sampagita. Doon magaling si Manda Baliw. Yung mga set up pa ng parang, yun, Kuya, may kumuha na po ng basura. Ito yung ginawa niya dati. Parang ganito rin yun eh. Variation ng yung mga two-liner niya na may konting pause sa setup, tapos biglang yung punchline, talagang sasabog ka sa tao eh. Alam mo ba, nung una kitang nakita, Alam mo ba? muntik na kitang sabitan ng sampagita. Bagay din eh. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Niñong Satanas. Dinadamay mo sa batil ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, Katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa batil ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Nagpapanggap ka ding si Jesus.
Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo. Kainin ng pusa kalapati nyo. Magkasakit ka or maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Dinamay na naman. Ang lakas mo damay. Kanina si John Leo nananahimik eh. Ngayon, kay Rapido na punta yung ligaw na bala. Magkaroon ng titi yung ate mo, kainin ng pusa kalapati nyo, magkasakit ka or maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Applicable pa rin naman. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulanan niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap, pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas, kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Okay, yung round 1 ni Manda Baliw, na simulan niya ng okay, meron siyang bagong intro na inintroduce sa mga tao dito, which is kinagat naman, nakakatawa rin yung delivery niya, nakakadala. Very confident, very in his element. Kumbaga, napapareact niya yung mga tao. Meron din siyang mga hinalong mga bars sa gitna. Hindi ko ma-quote word for word, pero napansin ko before niya in-end yung round niya, is bago siya bumalik dun sa mga usual na two-liners niya, meron siyang mga isinisingit din ng mga nabara na pangdiinan na hindi patawa. So, dito sa round 1 niya, nabalanse niya rin yung comedy tsaka yung aggression kahit na mas kilala siya sa komedya. Yung ender niya lang, parang pareho sila ni Katana na hindi masyadong, alam mo yun, parang pangsara talaga yung ender. Medyo open-ended ender yung parehong ginawa nila dito. Round 1, pwedeng ano to eh. Either way, pwedeng depende kung saan mo titingnan. Pwede mong sabihin na si Katana is may mas disiplinado yung tugmaan. Pero si Manda Baliw sa stage presence and sa overall, feeling ko nakuha niya tong round 1 eh. Kumbaga, may mga naidagdag siya sa usual na Manda Baliw na napapanood ko. Kumbaga, feeling ko enough niya yung game niya talaga dito. Feeling ko nakikinig siya, nagbabasa siya ng comments. Si Katana kasi wala pa akong point of reference na mapagkumparahan sa huling battle niya eh. Pero kung dito lang sa round 1, feeling ko di ko sure kung pareho silang sumunod sa oras. Dahil parang medyo mas mahaba yung round ni Manda Baliw. Pero parang kung natapos ni Katana siguro ng mas malakas na ender itong round 1, baka pwedeng maging deal breaker yun dito. Pero for now, feeling ko round 1 is kay Manda Baliw. Dahil din, pangalawa siya. Di natin masasabi. Meron tinatawag na recency bias. Pero sa pagkakapanood ko ngayon, feeling ko, nakulangan ako ng konti sa ni Katana. Pero not bad para sa round 1. Tingnan natin yung round 2. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos.
Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa tite. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap ng 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik, malala ka talaga tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Di lahat ng may tato adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka brad. Bonus na lang yung tato mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag. Galing nun. Nakakatakot kang tignan mo ang happy. Kita nyo, di ba? Parang kumpara kay Manda Baliw na one-liner, two-liner, si Katana, nag-e-extend siya ng rhyme scheme niya. Kapit sa bag, panic attack, awit ka brad. Yun yung sinasabi ko na mas disiplinado si Katana pagdating sa tugmaan kaysa kay Manda Baliw. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag. Nakakatakot kang tignan mo ang haping bayag. Haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo ang illegal. Ikaw, bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin na Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Bugo kayo ng piste. Sa imong level pa ako nanaog. Bobo, masyado tong buwisit na to. Sa iyong level pa ako bumaba. Para sa hindi nakakaintindi ng Bisaya. Hindi ko alam kung ba't siya nagbisaya dito. Hindi ko alam baka kung gubat ba to. Hindi, Buelta Balentong nakikita ko sa background Ba't kaya niya ginawa yun? Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya Kaya kahit wak. Kasi call center ng Tagalog. Okay. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binebenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Ayos yun Pansin nyo ba? Okay, Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang Rebelde, Bitrom, Saki, mga magaling umanggal sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano ahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana Galing nun. Ganitong itsura, tinitanggal tayo ng karapatan mamili ng emosyon. Kasi mapapangit o pogi, matatawa ka kung kahit ano man sabihin niya. Okay yun tawa pa din kami doon.
Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Ano kayo? Matalinong dish yun. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam niyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Galing. Ang galing tumugma ni Katana. Galing nun. Consistent yun yung rhyme scheme niya dito sa last series ng mga bars na to. Sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Okay, solid na ender. Kumpara dun sa round 1 niya, mas solid yung ender ni Katana dito. Pinakita niya rin lalo dito yung pinagkaiba nila ni Manda Baliw sa paggawa ng tugma. Mas intricate si Katana sa rhyming. Okay, tingnan natin yung gagawin ni Manda Baliw dito. Para sa akin, mas malakas tong round 2 ni Katana. At kung paano niya rin tinapos. May mga may mga siguro nag-fall flat siya na linya. Mga 2 o 3 ba. Pero inend niya ng solid. Sinimulan niya rin ng solid. Minsan yung ni Katana is parang kailangan pa niya sigurong ipantay yung level ng mga gitna ng part ng ng mga rounds niya sa intro niya or kaya sa ender niya. I mean, talking about second round. Kung ganun, kumbaga kung same tier yung niya, yung bars na ginagamit niya sa gitna, mas magiging cohesive yung buong round niya. And mas hindi mo mapapansin na lumulundo sa gitna. Minsan kasi may mga may mga hindi lumalanding na punchline. Or pwede rin kasi, siguro kung iba yung kalaban ni Katana, baka lumanding yung punchline niya. Pero dahil si Manda Baliw yung kalaban niya, kumbaga, minsan nadidiktahan ni Manda Baliw kung anong klaseng comedy yung mangyayari. Medyo matalino kasi yung brand ng comedy ni Katana. Hindi naman para sabihin na pambobo yung kay Manda Baliw. Pero ibig ko sabihin, yung kay Manda Baliw, parang mas accessible ng kahit sino na parang pangmasa yung banat ni Manda Baliw. Yung kay Katana, hindi siya parang giveaway. Medyo binabalot niya sa package na na maganda rin Yung pagkatugma, hindi masyadong obvious. Although may mga ganun din siya, may mga rekta rin siya, todo mga pangit bars niya kanina. Pero yun, bahagyang mas malakas yung round 2 ni Katana para sa akin kaysa sa round 1 niya. Tingnan natin gagawin ni Manda Baliw dito. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Galing. Galing ng rebat. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo anong tawag doon? Titi ko. Unpredictable Bible na may bulbol. Galing. Yo! Ito pala kahit makulit yung sinasabi. Kahit hindi, unpredictable Bible naman. Yung tapang niya para sabihin yun yung commitment para ibitaw yun At yung conviction behind that, yun din yung minsan nagdadala ng rebuttal kahit na hindi siya sobrang accurate o sobrang nagme-make sense or kahit na minsan yung rhyme na lang yung nagdadala, yung delivery mo rin at kung paano mo siya ipepresente Minsan pag hindi ka sure sa rebuttal mo, kahit na parang
makikita kasi ng tao yun, naamoy ng tao yung ano mo yung insecurity mo sa sasabihin mo eh. Yun din yung parang secret weapon ni Manda Baliw talaga, yung confidence niya. Tsaka kung paano niya tinotonohan na parang cue sa mga tao na mag-react na. Para, kumbaga, kahit na sabihin mo, hindi, mababaw lang naman yung mga jokes niya eh. On a deeper level, pag naglalaban kayo, pagkalaban mo si Manda Baliw, tapos napapareact niya yung mga tao, psychologically, may effect sa'yo yun as kalaban niya eh. Pwedeng mabawasan yung kumpiyansa mo or isipin mo na comedy yata hinahanap ng mga tao. Parang mukha yata ang tanga dito na nagbabars. So maganda talaga pag kalaban mo si Manda Baliw. Dapat best of both worlds ka eh. Kumbaga kung comedy, kailangan mong tapatan yung comedy niya at kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi niya kayang gawin eh. Kasi kung sa comedy mo lang din siya tatapatan, medyo mahihirapan ka kung hindi ka makakahanap ng mas effective way para makakonect sa tao eh. Kaya ka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbul. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook, tila manyak sa gilid, tamang silip. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew. Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Galing. Nagkakaaway yan, tanga. O nga, ano? Galing nun ah. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solido sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso. Yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concern. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dami account ko. Na may pic ng sexy na girl, na isahan kita, boy, ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa-confirm. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Ang galing ng delivery. Ang galing ng delivery niya na gano'n eh, parang naiinis na parang may piyok ng konti. Minsan yun yung nagdadala sa jokes niya eh. Kanta kita sa Tanga, pulis. mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis? Unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din. Kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa Itong bulol sa araw. Teka lang. Pinaka-wild ka sa gubat. Kung iisipin ang... Hindi mo alam kung sinadya o ano eh. Itong bulol sa Itong bulol sa Teka lang. Pinaka-wild ka sa gubat. Kung iisipin ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. Sa kapawa kang tanga. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby talk ka. Pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala. Hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa polytop. Polytop, ano yun? Sabi mo, kuya mo si Harlem. Nakakagulat. Hindi ka pango. Parehas lang kayong may problema sa pangungusap.
Si Harlem, kung tawagin Poseidon, Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasan mo na din pati nanay mo ha. Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Glock, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Ngayon niya pala. siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang guestings. Huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa katana. Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung venue Talahiban. Hirap Galing. yung GOAT pagmamalaki, Talahiban. idol. Biruin nyo hip-hop event tapos yung eto, putang ina ka. Hip-hop event tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ang ina mo ka. Itong katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan may hina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Okay, yung round 2 ni Manda. Sakto lang yung ender niya. Parang mas malakas yung ender ni Katana. Sa opener naman, mas malakas yung opener ni Manda Baliw dahil solid yung rebuttals niya about dun sa pagandahan ng asawa. Yung gitna, medyo may mga pareho sila na may mga tumama na punchline. Meron ding mga sakto lang. Hirap nitong round 2 Parang hindi ko masyado dahil may mga parte na lamang si Katana para sa akin at meron ding mga parts na parang tabla sila. Meron parts na lamang si Manda Baliw. Siyempre kung sa patawa at sa mga punchlines, lamang si Manda pero quality ng sulat and tugmaan parang kay Katana Pero itong round 2, parang mas malinaw sa akin yung lamang dun sa round 1 dahil parang nakulangan ako kay Katana ng konti dun sa round 1. Pero dito parang parang pwedeng tabla lang tong round 2 Kasi lumakas si Katana sa round 2 Si Manda Baliw, lumakas din siya ng konti pero not enough para maging decisive talaga na victory. Pwedeng toss up tong round 2. Pwedeng pagdebatehan kung sino manalo dito sa round 2 dahil sobrang dikit niya. Depende kung sino yung magiging judges. Depende kung ano yung taste ng judge, kung ano yung hinahanap ng judge, kung saan sawa na yung judge, kung saan naiinis yung judge. Hindi mo talaga masasabi. Pero parang tabla tong round 2 Tingnan natin tong round 3. Yo. Okay. Alam mo naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung knockout angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya ay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon. Ulol, titi mo may asin. Wag nga umanda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto. Tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa muka? Para di mo na ulitin? Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pag nanakaw, ayaw mo din tumigil? Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan, pero gusto mo din yung pag nanakaw mo, walang kaso. Ang lala mo.
Ang lala mo, magnanakaw, bobo, abusadong pangit. tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat, alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong putik ka. Baliw-baliwan ka lang, monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo! Di ba baliw ka? Kasi ibang saksak na tulando. Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maikinabang sa'yo, boy. At total di naman ako umakain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako. Anong tinitingin mo sa kanila, gago? Wala din tutulong sa'yo. Ganda ng setup nun, galing. Galing ka na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya kong gawin, isali mo akong isabuhay. Pero hindi next year. Sa finals mo ako isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya, sa finals maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Kampi pala sila. Uuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha. Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Solid yung round 3 ni Katana. Pure aggression. Hindi siya nagpatawa. Kung meron man, subtle lang. Yung ano niya, yung delivery niya dito, medyo build up yung style. Parang kalmado sa simula. Tapos tumataas yung intensity as it progresses. Tapos yung ano niya, yung pag-expose niya dito kay Manda Baliw sa mga line na nasabi na dati tapos sinabi pa rin ni Manda Baliw. Tulad nun yung mga linya daw ni Sinyo, yung pinagjajakulan yung sariling puwet sa salamin. Tapos ano pa ba yung parang ito yung kapareho ng ginawa ni Jonas sa kanya nung naglaban sila sa sunugan. Parang ganito rin yung round 3. Parang inspired sa round 3 ni Jonas tong ano na to. Tong approach ni Katana na to. Tingnan natin kung anong gagawing responde ni Manda Baliw dito, no? Dahil parang totally different yung round 3 ni Katana sa unang 2 rounds niya kung saan sinabayan niyang magpatawa si Manda Baliw. Dito medyo going for the jugular vein siya. Going for the kill na talaga to si Katana. Pero tingnan natin yung round 3 ni Manda. Okay ba? Okay pa? Yo! Nakaw Angels, tol, gas-gas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa Like a papuri. gem. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala. Magkaka-haters ka rin, pare. Siguro 3 battle pa. Kukupaling ka na rin sa comment. Totoo naman yan eh. Kasi minsan pag merong bago dyan, parang ano mong galing ng bago, no? Parang iba yung style niya, no? Pero pag tumagal na, pag nagsawa ka na, pag nagsawa na yung mga tao, doon na sila parang, uy, napansin ko, ganito lang siya. Ganun din eh. Pag may mga feeling ko, pag nagsuscroll ka sa TikTok, minsan may content creator doon na matutuwa ka sa kanya eh, di ba?
Pero pag lagi niyang ginagawa yun, tapos parang paulit-ulit, walang variation, parang mauumay ka eh. Kumbaga, mamamanhid ka dun sa good parts niya eh. Ang makikita mo na lang yung bad parts niya eh. Kaya pag tumatagal, nagkakaroon ng hater eh. Yun yung sinasabi ni Manda Baliw dito na nung bago pa lang siya, lahat puro positive. Pero nung tumagal-tagal na siya, nakatikim na siya ng success, syempre, along with that, it comes with the territory, di ba? Thin line between love and hate. Pero hindi big sabihin nun, dapat kang ma-discourage kasi gaya na sinasabi ko, tinitingnan ko yan sa parehong timbangan yan, love tsaka hate. Parehong attention yan dito sa business na to. Kaya magalit man kayo, matuwa kayo, audience pa rin kayo. Yun. Meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala. Magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. At kayo naman, huwag niyong kabiliban tong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan yung mga leader ng simbahan. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso. Nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang Tuweng na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala ng pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duwe. Selfie bars. Sinabi pa. Lang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle yun ng OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa din manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa'yo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars. Purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Okay. Yung sword words, parang nagamit ng Surhenyo yata yun. Pero hindi ko na alam pa sa anong battle. Hindi ko na maalala sa anong context. Round 3 niya, medyo hindi niya sinolid yung ender. Medyo komedya lang yung ender niya. Malakas pa rin naman yung round 3. May mga nakakatawa. Parang kapantay ng round 2 niya tong round 3 niya.
Hirap ah. Parang round 2 tsaka round 3, dikit. Parang feeling ko round 1 lang yung masasabi ko na lumamang talaga si Manda Baliw eh. Round 2, depende sa manonood, magja-judge. Pwede siyang tabla, pwedeng kay Katana. Yung round 2. Round 3 naman, hirap din. Parang ganun din. Pwedeng kay Katana, kay Manda Baliw. Kasi wala namang nag-choke sa kanila, walang nakalimot. Siguro yung mga minus lang na masasabi mo yung mga linya na hindi lumanding, or yung mga ender na hindi ganun kabigat, or yung mga butas sa gitna ng mga rounds nila. Pero kung titingnan mo overall, they both did their thing. Sobrang solid pareho ng performance nila dito. Kumbaga, na-enjoy ko tong battle na to. And aminado ako na mahirap i-judge to, lalo na sa live. Dahil iba talaga madadala ka sa live ng enerhiya Minsan, yung mga kausap mo doon, or depende kung ano yung mood mo. Mas chill kasi kung manonood ka lang sa YouTube Pero dun nga natin mas nahihima yung lyrics na part tsaka yung mga detalye dito sa Break It Down. Pero hindi nito in any way or form parang dinidiscredit or ini-invalidate yung panalo ng kung ano yung panalo dito sa event mismo. Ito'y parang isang obserbasyon lamang natin para din sa mga MCs na gustong magkaroon ng honest feedback, or sa mga fans na gusto matutunan kung ano ba talaga yung may timbang sa rap battle. Ito, napaka-solid. Pwedeng tabla to Itong battle na to napakadikit nito Hindi ko alam kung sino mga judges dito, pero congrats sa dalawang mandirigma na to. Di ko rin alam kung sino nanalo. Tingnan natin. Manda Baliw versus Katana, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Pareho pala sila nag-overtime. Parang mas mahaba yung overtime ni Manda Baliw. So, pwede rin maka-apekto sa judging yun sa live. Kasi minsan sinasabi ni Enigma yun kung sino yung mga mas nag-overtime. Hindi ko nga alam kung yung iba, kung anong klaseng matematika ginagamit nila dun Dahil, subjective siya Kumbaga, art pa rin siya Kumbaga, kung maka-quantify mo sa bilang, hindi mo naman maka-quantify exactly yung quality ng bawat punchline. Kaya, by feeling talaga, kaya sa live Kaya hindi mo na kailangan i-overthink kung ano talaga yung naramdaman mo dun. Dun nila binabase yung judging. Tingnan natin. Bote ng Urado, 4-1, magigay para kay Katana. 4-1. Yun nga, dikit nga. Kumbaga, hindi siya parang one-sided battle. Meron pa rin isang MC na bumoto kay Manda Baliw. Di natin alam kung ano yung mga dahilan nila. Gaya ng mga binanggit ko nung nakaraan. Kaya, muli, nagpapasalamat ako sa Flip Top. Shoutout kay Enigma, shoutout sa dalawang to, Manda Baliw at Katana. Sana na-enjoy nyo tong review ko. Meron pa tayong mga darating na reviews, mga guests, at iba pa mga uploads dito sa channel ko. Abangan ninyo. At ang aking album na parating, abangan ninyo yun. Mga singles na lalabas, mga music videos. Subscribe lang kayo sa channel ko. Hanggang dito na lang. Peace, and I'm out of here.